Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng talakayan natin dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Napapanood rin tayo sa Informador meta page. Kung hindi po kayo nakasubscribe sa ating Attorney Enzo Bunyog YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa ating Informador meta page, follow na po kayo. Mga kabunyog, dito, umipili po ako ng magandang topic na i-discuss natin. Kaya iba rin po ito doon sa iba kong mga social media platforms. Ngayon, pag-usapan natin itong reklamo ni Cayetano tungkol kay Bato. Ang ano dito, mga kabunyog, nagre-reklamo itong si Alan Peter Cayetano. Pinapabayaan daw ng gobyerno si Bato. Pinapabayaan ng Senado, pinapabayaan ng gobyerno. Hindi man lang daw sinusuportahan si Bato de la Rosa. Kaya yun ang title ng balita eh. Cayetano blasts government, Senate, leadership for failing to guarantee Bato's rights. Ang gusto kasi ni Cayetano, protektahan ng liderato ng Senado si Bato de la Rosa. Hindi lang ng liderato ng Senado, siyempre ang liderato ng Senado sila si Tito Soto, sila Ping Lacson. Ang gusto niya, dahil senador si Bato, dapat suportahan ng liderato ng Senado, protektahan ito. Ganon din ang gobyerno ni PBBM. Ano naman yan eh. Noong kasing panahon niya, ni Cayetano, panahon ni Duterte, sila yung administrasyon noon. Ang policy nila noon, yan, yung drug war. Yung war on drugs. So, yan yung policy ni Duterte. Yan din ang pinatupad ni Bato. At siya rin, si Cayetano, ay tagapagtanggol ng drug war ni Duterte. Ang problema, dahil sa drug war ni Duterte, gera kontra droga, ang daming namatay. O ngayon, pinapanagot si Duterte, pinapanagot si Bato. O, anong gagawin mo dyan ngayon? Ano palang gagawin mo kay Bato? Hindi mo siya papanagutin sa ginawa niya? Hayaan siyang magdepensa ng sarili niya. Hayaan siyang magdepensa. Pero yung poprotektahan siya ng Senado, sinabi naman nila Senate President Soto sa ni Ping Lacson. Kapag nagtago sa Senado si Bato, poprotektahan naman. Ibig sabihin, hindi naman hahayaan yung mga CIDG, hindi naman hahayaan yung PNP na pumasok sa Senado at arestuhin siya. Mababastos naman ang Senado noon. O yun, kung proteksyon ng sinasabi ni Cayetano, sinabi naman ni Tito Soto at ni Ping Lacson puprotektahan nila si Bato kung magtatago ito sa loob ng Senado. Hindi nila papayagan ang mga mag-aaresto sa kanya na makapasok kasi bastos yan. Kumbaga, pambabastos naman yan sa Senado. Kung may sesyon ang Senado, hindi siya pwedeng arestuhin. Bagamat nakalagay sa konstitusyon, ang pwede lang naman hindi arestuhin ang senador at ang kongresista kung mababa ang mga kaso. Pero ito, mabigat itong kaso niya, crimes against humanity. Kaya kahit nga may sesyon, pwede siyang arestuhin. Pero nagsabi na sila Senate President Soto at sila Ping Lacson, bilang liderato ng Senado, hindi naman nila gagawin yun. Payagan ang mga autoridad na arestuhin si Bato? Hindi. Pero sinabi rin ni Tito Soto at sinabi rin ni Ping Lacson, bagamat poprotektahan nila si Bato sa Senado, pero hindi naman pwedeng tumagal yun. Matagal na ang 2 linggo o 1 buwan. Pero yung aabuti ng ilang buwan doon na siya titira sa Senado, hindi. Maaapektuhan ang sesyon ng Senado at saka hindi rin maganda sa imahe ng Senado na hindi nito sinusunod ang rule of law. O yan yung punto naman nila Senate President Soto at saka ni Senador Ping Lacson. Bagamat papahintulutan si Bato na ng sanctuary doon sa Senado, pero hindi pang matagalan yon. Darating din sa punto na kailangan niya ng sumurinder. O yun ang ayaw nila Cayetano. Ang gusto nila Cayetano, talagang ipagtanggol, protektahan ng Senado si Bato. Kung babalikan din, si Laila de Lima nga noon, nang lumabas ang arrest warrant kay Laila de Lima, hindi naman siya humingi na ipagtanggol siya ng Senado. Hindi. Alam naman ni Laila de Lima
Kailangan niyang sumurrender kasi susunod siya sa batas. Rule of law. Ngayon, kahit masama ang loob ni Laila sa Dilima noon, dahil alam niyang panggigipit lang naman ni Duterte yun, sumunod siya. Pero hindi rin hinayaan ng liderato ng Senado noon na arestuhin si Laila sa loob. Hinintay siyang lumabas. Ganon din sila noon. Ganon din yung ibang mga senador na may warrant of arrest noon. Bakit ngayon kay Bato ang gusto niya special treatment? Huh? At saka ang gusto ni Cayetano, suportahan daw ng gobyerno si Bato, protektahan. Hindi nga kasi may mga obligasyon din ng gobyerno sa mga international na mga convention, sa mga international na agreements. Halimbawa, member tayo ng Interpol. Humihingi tayo ng tulong sa Interpol. O, nung pinaaresto natin sila Cassandra Leong, sila Alice Guo, sa Indonesia yata yun noon. Nang pinaaresto natin si Tebes sa Estimor, o, sino ang tumulong sa atin? Interpol. Interpol, International Police Organization. Ngayon, kung humingi ng tulong sa atin ang Interpol dahil may warrant of arrest ang ICC at humingi rin ng tulong ang ICC sa Interpol, hindi pwedeng hindi tayo mag-cooperate sa Interpol. Alam nga naman pag tayo yung may kailangan sa Interpol, humihingi tayo ng tulong. Pero pag ang Interpol naman humingi ng kooperasyon natin, hindi natin susundin. Kaya ang policy ng administrasyon, pag lumabas ang arrest warrant ng ICC at humingi ng tulong ng ICC sa Interpol, at ang Interpol naman ay nakikoordinate sa Pilipinas, susunod ang gobyerno ng Pilipinas. Yun ang ayaw ni Cayetano. Ang gusto ni Cayetano, wag. Manindigan daw ang gobyerno na wag isurrender si Bato. Mahirap yun. Kasi mayroon tayong pananagutan sa international law. Ito kasing saka ang dapat na maisip diyan nila Bato at nila Cayetano, kagawan nyo yan eh. Sinabi na noon pa ng pinapatupad nila Cayetano, nila Bato, nila Duterte yung war on drugs. Mananagot sila niyan pagdating ng panahon. O ngayon, pinapanagot na nga sila. O. Tapos anong gagawin nila? Ayaw nilang managot? O yan ang problema dito kay Cayetano. Noon, ng DFA secretary siya, in-interview siya ng Al Jazeera. O, anong tanong sa kanya nung host ng Al Jazeera? Ang ibig mong sabihin kung sa Tagalog ang ibig mo pong sabihin lahat ng mga napatay sa war on drugs ay nanlaban? Sabi ni Cayetano, oo. Imaginein mo yan. O ngayon, wala daw mali sa ginawa nila noon sa war on drugs. O didipinsan nyo. Idipinsan nyo. O, si Laila de Lima nga, ganun ang ginawa eh. Pinatunayan niya na hindi totoo yung mga akusasyon sa kanya, aligasyon sa kanya. O di ganyan din ang gawin nila Bato. O, ang problema, nung panahon, pag tinatanong kayo tungkol kay Laila de Lima, sabi nyo, hayaan siyang sagutin ang mga akusasyon sa kanya. O ngayon naman, hayaan din na sagutin ni Bato ang mga akusasyon sa kanya. Yun yung wala. Nawala na sa katinuan itong si Cayetano. Yan ang dahilan, yan ang problema. Napasama siya sa mga Duterte. Ngayon, yan? Pinapanagot na si Duterte, pinapanagot si Bato. Ngayon itong si Cayetano, ang gusto niya, wag mag-cooperate ang Pilipinas. Anong klaseng abogado siya? Anong klaseng senador siya? Hindi nila susundin ang rule of law? Ang international humanitarian law? Ay, ano ba itong si Cayetano? Yan ang problema. Ginawa ninyo yan, yung mga karumal-dumal na krimen na yan. Gina-justify ninyo yan noon. Sabi nyo, tama lang ito, walang mali dito. Ipagtanggol nyo. Kung tama yan, ipagtanggol nyo. Bakit ngayon magrereklamo kayo na parang hindi pinoprotektahan si Bato? Ang ginawa niya ay hindi naaayon sa batas. Ang ginawa ni Bato ay illegal yung mga ginawa ni Bato at ni Duterte. Kaya hayaan silang magdepensa ng ginawa nila. Hindi sila pwedeng protektahan ng Senado at ng
gobyerno dahil ang ginawa nila ay illegal, hmm, crimes against humanity at yan ay dapat nilang panagutan. Okey, magandang araw mga kapuso.